Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC, ang isang bata ay masasabing mentally healthy kapag dinadaanan nito ang mga tamang developmental and emotional milestones. Natututo ng healthy social skills at maalam kayanin ang sarili kapag may problema. Subalit, paano natin malalaman kung ang bata ay may mental health issues? At bilang family member, ano ang maaari nating gawin na suporta sa kanila? Yan ang pag-uusapan natin. Kasama natin ngayon si Dr. Sheila Marie Hoxon, consultant for Unilab Foundation and author of the Remote Play Psychosocial Support, Playbook and Resilience Toolkit for DepEd and Unilab Foundation. Hello, Doc. Good morning po. Hi, good morning. Phoebe, magandang umaga po. Yes, And to Doc. all So, of your guests, good morning. Opo, welcome po. Welcome back po, Doc. So, sa anong edad po ba Yeah. nag-uumpisa ang mental health issues para sa mga bata? Yeah, actually, meron kasi tayong mga pag-aaral no, na importante talaga na habang tayo ay nagbe-bear pa lang ng ating anak, no, lalo na sa mga ina. Kaya sinasabi talaga that if you really want to get married, you really have to be holistically well, no? Hindi ka umiinom ng soft drinks. Of course, psychologically, you are really prepared to bear para hindi ka rin magkaroon ng depression afterwards. Kasi pag yung wish mo pa lang sa gender ng iyong anak, that is already the start of the psychological makeup. And then of course yung during, no, yung 9 months na talagang inaalagaan mo siya. And of course, during, no, yung pinanganganak mo siya. And of course, after, importante na talagang healthy tayo. Kaya dapat talaga tayong sumusunod sa ating mga magulang kasi it has an effect on the cognitive, on the affective, of course, on the physical development of our children. Ayan, so Doc, nagsisimula pa yan pala, no? Before ka pa magbuntis talaga. Like, dapat Yeah. mentally ready ka na. Yeah, oo. Kasi alam mo, pag naging magulang ka, maintindihan mo yung mga parents mo, lalo na kung strict ang parents mo. Because there are really joys and pains of being a mom. Yung pag hindi ka sanay, no? Yung, for example, yung 2 hours lang natutulog yung bata and ikaw hindi ka makatulog, no? So, importante, prepared ka because it also has an effect not only to your children but also to you. So yun, Doc, paano naman natin malalaman na yung isang bata, yung bata na talaga, may mental health issues naman po? May mga sintomas ba na dapat tayong makita sa kanila? Yeah, actually, meron tayong tinatawag na hereditary din kasi yan eh. So, pwede rin kasi siyang mamana, no? And pwede rin talaga na, tingnan natin yung B, no? B, A, S, and C, no? So, that is what they call the behavior, no? Kung ang kanya po bang, katulad ng sinasabi mo kanina, Phoebe, kung ang behavior niya ba ay aligned sa developmental task, baka ito ay na-fixate or nag-regress, hindi siya lumago, no? Or nag-regression, ibig sabihin bumalik, no? Hindi siya nag-develop. There's also what they call the affective, no? Yung pag sobrang iyak, na hindi talaga napapakalma, there are really tantrums, no? Of course, yan po yung affective feelings. Of course, the soma is the body, and of course, the cognition. Yung iba yung pag-iisip, no? Okay. Sa age niya, no, sa mental age at saka sa physical age niya. So what they call the IQ, that's why we have what they call the imbecile, the moron, and the low IQ. Yung dapat ang bata, for example, for a certain age, nakakapagsalita na, nakakapagbasa. So there are really milestones. So Doc, ibig sabihin as early as 1-year-old, kailangan nakikita na natin tong mga to? Actually, maganda na makita rin ito. But of course, in the DSM-5, which is the Bible of Mental Health Disorders, meron kasi talaga ang mga bawat sakit, no, ay may tinatawag na development. It can be mental health problem, it can be physical problem. Meron siya certain development and onset, and of course, age na nade-develop siya. Okay. So, Doc, let's say for example, yung isang magulang ay may nakikitang kakaiba or hindi po normal doon sa anak nila. Ano po ba yung una nilang dapat gawin para po ma-report ito sa mga doktor po? Yeah. So unang-una, tingnan natin yung pinaka parang newborn screening. Kasi sa newborn screening pa lang, pagkapakanak na ng bata, makikita na doon eh,
if there are really some problems, no, neurodevelopmental or physical, etc. Pero unang-una siguro yung sobrang pag-iyak, no? Yung walang focus, no? Yung hindi nakakatulog ng tama, importante kasi yan eh, yung sleeping problems, no? Tapos yung for example, hindi develop yung mga physical body parts, hindi nakakapaglakad ng tama, hindi nakakapagsalita, hindi nakakapagbasa. So those were some of the milestones na dapat nating tingnan. Kaya very crucial po talaga ang usually the first 7 years old, no? Importante na sana talagang normal at regular ang development ng bata. Ayan, Doc, yung sitwasyon po ba natin ngayon na may pandemic at hindi makalabas yung mga bata tapos hindi sila nakakapasok sa school, meron din po ba yung epekto sa mental health nila? Of course, no, yung makulong ka lang no ng ilang araw, no, ay talagang because always remember that a human being is a social being. He or she really needs to interact. So parang kung ang kultura ng aso is to fight, no? Nature niya yon, even though the dog is a man's best friend, may mga times talaga na makikipag-away siya. Ang tao hindi talaga mabubuhay ng mag-isa. Kaya importante talaga to somewhat engage, to connect, no? At isa diyan yung paglalaro, no? So pag hindi nakakapaglaro ang ng talagang tama ang bata, of course it has an effect. Kaya importante na dapat meron tayong kahit mga board games, no? Meron tayong the power of books that you also provide to your children to create imagination. And of course, the best thing is definitely to connect, no, with your family, especially yan. The first 15 minutes when you wake up, and of course, the last 15 minutes when you go to sleep, ang pinaka-importanting tao ay ang iyong pamilya. Ayun. So, Doc, nabanggit po ninyo yung paglalaro, no? Kasama din po ba dyan, Doc, yung mga video games o dapat po ito ay physical games po? Actually, ang paglalaro naman ng online games ay ginawa, no, para magkaroon ng strategy ang bata, para magkaroon ng critical thinking, creative thinking, pero wag lang talagang sosobra. Okay? Ayun. Na magli-lead na ito ng addiction. But usually, ang pag-aaral, sabi po ng ating mga usually sinabi po ito ng American Academy of Pediatrics, no? At sinusunod din ito ng ating mga doktor dito sa Pilipinas na talaga pong ang 0 to 12, no? Importante po talaga, lalo na po yung 0 to 7. Dapat po talaga dyan is high quality educational information online. At ito ay dapat may gabay ng magulang. So, gaano po katagal dapat na naka-online ang isang bata, lalo na po yung 0 to 7 years old and yung 8 to 12? Yeah, actually ang sinasabi ng unang pag-aaral is 1 to 2 hours, pero because of the pandemic, nagkaroon ng evolution ang American Academy of Pediatrics na pwede naman mag-exceed, pero ang sinasabi lang dito is wala nang certain number of hours. Pero sinasabi naman ng DepEd ngayon is ang klase is sana hanggang mga 2 hours lang pag kinder, and then pag elementary usually 4 hours lang. And of Ayan. course, ito ay may gabay ng magulang or Yeah. legal guardians. Take note ha, dapat laging may gabay ng magulang, sabi ni Doc. Eh yung physical play naman po, Doc, everyday kailangan naglalaro din ba ang mga bata? Of course, maganda na naglalaro sana ang mga bata because this is really, no, yung kanilang paglalaro ay ang kanilang mundo, no, at nandito ang kanilang happiness, ang safety, ang pagkakaroon ng pag-asa. But of course, there are limitations because of the safety, no, because of the virus and the COVID incident. Kaya, syempre, dito sa ating bahay, let's have to be creative. So, kahit mga board games lang, kahit mga storytelling, the power of books, no? And of course, the power of communication. Kasi hindi ka pa pwedeng magpatintero sa labas. Hindi ka pa masyadong pwedeng tumakbo. So, yun po yung mga limitations talaga. So let's talk about the support system naman po, Doc. Paano ba magkakaroon ng support system ang isang pamilya kung nakakakitaan nila ng mental health issue ang isang anak nila? Actually, of course, importante talaga na ang
pagiging magulang, no, ay pagkakaroon ng pagpapakumbaba, no? At ayan ay tinatawag na unang-una, ang magulang ay dapat resilient, no? At ang pagiging resilient na magulang ay tinatawag na pagkakaroon ng tapang, no? At pagpapakumbaba, no? Na harapin ang hamon ng buhay. And of course, it's also all about collaboration. Kaya importante yung humingi ka ng tulong sa iba. And of course, ang pagrespeto sa mga ating mga mental health professionals like, me as a guidance counselor and as a licensed psychologist, no? Importante, nandyan yung assessment, nandyan yung counseling. And of course, ang ating mga psychiatrists naman, developmental pediatrician, of course, our child and adolescent psychiatry, sila naman ang evaluation and of course ang kanilang diagnosis, and of course nandiyan naman po ang gamot, no, na kanila din pong binibigay, especially to balance the neurotransmitter. So importante po yung pagtulong ng iba, and of course it's all about multidisciplinary, multi-sectoral approaches and all systems level approach. Ayan, sabi nga nila, Doc, no, importante yung physical distancing ngayon. Pero wag naman tayong makakalimot sa mga kaibigan natin. Kailangan may connection pa rin po tayo. So, Doc, Kahit na online. yes, kahit Kaya online. puro telehealth kami ngayon. More on Even our guesting, Doc, di ba, virtually na lang. Pero anyway, Doc, baka meron pa po kayo additional na tips para sa mga kapambansang almusal na nanonood po ngayon. Yeah. Siguro ang pinaka-importante lang is that the children's well-being is not just holistic health, no? Ito rin ay pagkakaroon ng stable, no, na online learning lalo na sa panahon ng pandemya. Ito rin ay pagkakaroon ng participation, at ito rin ay pagkakaroon ng pag-avoid ng mga risky behavior. Kaya ang mga magulang po, no, importante na we are the absolute truth of our children. Always go back to the basic of modeling, and we are not just the nourishing, no, environment of IQ, pero importante po ang emotional quotient, social quotient, spiritual quotient, of course adversity quotient, importante rin po yung resiliency quotient, of course diversity quotient, at ngayon po sa panahon ng pandemya, and of course a digital world, yan po yung tinatawag na digital well-being, that we have to be digital literate. Yan lang po. Thank you so much po, Doc Hoxon. And sa susunod, pag-usapan natin yung adversity quotient and yung diversity quotient, ha? Very interesting yung mga topics na yan. Thank you, Doc. Yeah, thank you, Phoebe. Nice to see you. Good morning. Good morning po. Ayan, mga kapambansang almusal, especially sa mga parents, ha, huwag natin kakalimutan yung mga advice ni Doc para sa atin, especially sa mga kids para mapangalagaan natin ang kanilang mental health.